kapatid, mag-umpisa na tayo sa ating tuwing umaga na ginagawa. Alam natin na tayo ay nahinto. Pero inshallah, umpisan natin ngayon sa ating buting ustad. Ito baka alis na rin ito dito. At least, marinig natin ang mahalagang paalala niya sa atin. At hindi ko rin alam, baka sa susunod na kayo magkita. Inshallah, ibigyan natin sa ating mabuting ustad, si Ustad Salim Espinosa, Balyata Badusan. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahat na papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Unang-una, puriin, dakilain, salamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Alhamdulillah. At kabilang sa mga biyayang yon ay binigyan niya tayo ng pagkakataon na magising pa sa araw na ito. Alhamdulillah. At isagawa ang isa sa mga inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi iningit sa ating mga kaalaman na hindi lahat ay nakagising ngayong araw. Diba? Yung iba nakatulog kagabi, hindi na nagising. Yung iba naman, tinanghali ng gising. Alhamdulillah tayo, nakagising tayo na maaga at naisagawa yung Salatul Fajr sa oras. Alhamdulillah. At pangalawa, pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon na ito, alhamdulillah, na tayo ay tinipon kahit na once o every weekends lamang ito. Alhamdulillah, malaking bagay na rin dahil bilang mga mananampalataya ay kailangan natin ng mga ganito. Kailangan natin ng mga paalala na naririnig nang sa gayon ay nare-refresh natin yung ating mga sarili na kung saan minsan na nakikita natin na lumalayo sa paggawa ng kabutihan o lumalayo sa mga kapatiran, mapaalalahanan natin na bumalik sa paggawa ng kabutihan. At tunay na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tinun nasiha, ang relihiyon, ang pananampalatayang Islam, ito ay relihiyon ng pagpapaalala. Napakahalaga para sa isang mananampalataya na nakakarinig tayo ng paalala. Dahil nabanggit natin kanina, nakaka-refresh ng ating sarili, na ibabalik natin ang ating sarili sa paggawa ng kabutihan. At alam natin na sa ganitong mga pagpupulong ay merong kainaman. Merong kainaman at kabutihan na nakakamit ang bawat mga mananampalataya na dumadalo sa ganitong mga pagtitipon, mga pagsasama. Lagi nating naririnig yung mga ahadith tungkol sa kainaman ng pagdalo sa mga ganitong pagpupulong, lalong-lalo na kapag pinag-uusapan ang pananampalatayang Islam. Katulad ng hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu an, sa isang mahabang hadith, sinabi niya, inna lillahi malaikatan sayyaratan fudala. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala meron siyang mga malaika sayyaratan fudala, baga nag-iikot-ikot. Itatabba'una majalis al-dhikr. Hinahanap nila yung pagtitipon na inaalala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا وجدوا قعدوا معهم. At kapag nakakita sila ng pagtitipon na inaalala nila ang Allah, umuupo sila kasama ng mga taong yun. So kapag tayo ay nagpupulong na walang ibang hangad kundi ang alalahanin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasama natin ang mga malaika.
At nabanggit nung mga bisita natin nung nakaraan na ang pagbaba ng mga malaika ay may mga kainaman. Okay? Kabilang doon yung dua ng mga malaika para sa atin ng kapatawaran ng katulad rin na nabanggit sa hadith na yun. Kung itutuloy natin yung pagpapaliwanag na sa oras na babalik yung mga malaika sa itaas at tatanungin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala kung saan sila nanggaling. Siyempre alam naman ng Allah kung saan sila nanggaling. Sasabihin ng mga malaika, kami ay nanggaling sa inyong mga alipin. At sasabihin ng mga malaika na yung mga alipin mo o Allah ay dinadakila ka niya. Nagpapasalamat sila sa iyo, baga niluluwalhati ka niya at humihiling sila sa iyo ng kapatawaran. At sasabihin pa ng Allah, ano pa ang kanilang hinihiling? Sasabihin ng mga malaika, hinihiling nila sa iyo ang iyong paraiso. Sasabihin ng Allah, bakit nila hinihiling ang aking paraiso? Nakita na ba nila ang aking paraiso? Sasabihin ng mga malaika, hindi pa. O aming Diyos, o aming Panginoon. Sasabihin ng Allah, paano na lang kung makikita pa nila ang aking paraiso? Hanggang sa huli ng hadith, sasabihin ng mga malaika, o Allah, hinihiling rin nila sa iyo na iligtas mo sila sa impyerno. Ganun rin. Sasabihin ng Allah, nakita na ba nila ang aking impyerno? Hindi pa. Paano na lang kung makita pa nila ang aking impyerno? At sa huling bahagi ng hadith, sasabihin ng mga malaika na sa grupo ng mga taong yun ay merong nakiupo lang. Merong napadaan lang, nakiupo lang at walang intensyon na makisama or matuto doon sa pagpupulong na yun. Ngunit sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging yung taong yun na nakiupo lang, nakisama lang, pati siya ay papatawarin ko. Humul qawm, sila ay isang nasyon o isang grupo. Okay? So, yun yung isa sa mga kainaman ng pagpupulong katulad ng ganito na pinag-iusapan ng Allah. So, isa yun sa mga kondisyon, isa yun sa mga criteria upang makamit natin yung kainaman na nabanggit natin sa hadith na yun. Makuha natin yung kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, makuha natin yung igagawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila na paraiso, ililigtas sila sa impyerno, at ipapatawad sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Makukuha natin yon kapag yung pagpupulong na gagawin natin ay pag-uusapan natin, alalahanin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ibilang nawa yung pagpupulong na ito sa mga ganung mga pagpupulong na napapaloob doon ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa pagsasama na ito, inshallah, ipapaalala lamang natin sa ating mga sarili yung isa sa mga kilalang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung hadith na ito ay ang nag-narrate ng hadith na ito ay isa sa mga kilalang sahabi rin. Isa sa mga khulafa ar-rashidin. Ang hadith rin na ito ay siyang ginagawang pambungad ng mga nagsusulat ng hadith o nagpupulekta ng hadith. Kabilang na dito si Imam al-Bukhari rahimahullah. Alam niyo yung hadith na yun? Hadith na yun? Ano yung hadith na yun? Yung hadith na isang sahabi lang ang nag-narrate at yung hadith na yun yung ginagawang pambungad ng mga muhaddithin sa kanilang mga libro. Innamal a'malu binniyat. Okay, lagi natin naririnig yung hadith na yun. Yung hadith na narrate ni Umar bin Khattab radhiyallahu an na kanyang sinabi, innamal a'malu binniyat.
فإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Sa malapit itong kahulugan, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, ang ating mga gawain ay nakadepende sa ating mga intensyon. At nagbigay ng halimbawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito na kung sino man ang naghijra. Yung hijra, mga kapatid, ay hindi lamang basta paglipat mula sa isang lugar papunta sa isang lugar. Ang hijra ay ang paglipat mula sa baladul kufur ila baladil Islam. Paglipat mula sa lugar ng kufur papunta sa lugar ng Islam. Paglikas. Okay? So hindi lamang yung paglikas lang dahil sa bagyo, lumikas ka lang dahil sa bagyo, dahil sa lindol. Okay, evacuation. Hindi ganoon yung tinutukoy doon. Ang tinutukoy doon, yung paglikas mula sa lugar ng mga kufar, pupunta ka sa lugar ng mga Muslim. Okay? So, alhamdulillah, karamihan sa atin, galing tayo sa mga lugar natin na nakapaligid sa atin ay mga kufar. Tayo lang ang nag-iisang Muslim doon. Alhamdulillah, tayo ay pumunta sa lugar na ito na alhamdulillah, mga Muslim ang kasama natin. Nawa, ibilang ito sa tinatawag na hijrah. At kasunod ng hadith na yun, sino man ang lumikas para sa Allah subhanahu wa ta'ala, para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahijratuhu ila Allah wa rasuli. Kanyang paglikas na ginawa na yun ay isusulat na para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, sino man ang lumikas, katulad ng sinabi ni tatay, sino man ang lumikas lidunya yusibuha, para sa makamundong bagay na kanyang gustong makuha, aw imra'atin yankihuha, o di kaya sa isang babae na gusto niyang pakasalan. Kasi meron yan, dadayo pa sa malayong lugar para lang pakasal. Diba? Fahijratuhu ila ma hajara ilay. Yung kanyang paglikas na yun ay isusulat kung ano yung kanyang naging intensyon. So, sa hadith nito mga kapatid, napakaraming napapaloob dito ng mga usapin. Kaya nga, yung mga muhaddithi, katulad nila Imam al-Bukhari, ginawa itong pambungad sa kanilang mga libro dahil sa kahalagahan ng hadith na ito. At hindi lamang siya, marami sa mga muhaddithun ang ginawang pambungad itong hadith na ito sa kanilang mga isinusulat ng mga libro. Bakit? Dahil sa hadith na ito mga kapatid, tinatalakay yung patungkol sa ating mga layunin, ating mga intensyon, na kung saan siyang basihan ng ating mga gawain. Okay? Kung saan siya yung basihan ng ating mga gawain. Sa mga gawain ng mga tao, meron tayong nagagawa na mga nakasanayan lang, at meron tayong mga nagagawa ng mga ibadat. Okay? So ibig sabihin, sa pamamagitan ng ating mga layunin, na pag-iiba natin ang tinatawag na ibadat at yung tinatawag na adat. Yung ibadat na tinatawag, lahat ng uri ng pagsamba, hindi lamang sala, okay? Hindi lamang pag-aayuno, lahat ng uri ng pagsamba. Okay? Name it. Andyan na yung umrah, andyan na yung hajj, andyan na yung ano pang uri ng pagsamba? Sadaqah. Okay? Fasting, lahat ng uri ng pagsamba. Okay? Dito nakadepende ang ating layunin. At yung adat naman. Kapag sinabi nating adat, ito yung mga nakasanayan lamang na mga gawain. Halimbawa, ano nakasanayan na gawain? Anong halimbawa na nakasanayan lang?
Halimbawa, nakasanayan lang natin Tulad ganito. ha? Tulad ganito. Halimbawa, kumain, nakasanayan natin kumain, nakasanayan lang natin matulog, nakasanayan lang natin tumambay, maglakad. Okay? Ito yung mga bagay na nakasanayan lang. Ngayon, dahil sa intensyon na yan, dahil sa niya, sa kahalagahan ng niya, napag iiba natin yung dalawang bagay na ito. So halimbawa, yung sala. Yung sala, maaari siya pumasok sa dalawang to. Maaari siyang pumasok sa ibada, at maaari rin siya pumasok sa adat, nakasanayan lang. Okay? Nasanay ka lang na magsagawa ng pagdarasal, pero wala doon yung kanyang intensyon na ginagawa niya ito para sa Allah. Hindi kaya naman nakasanayan niya lang na ano pang halimbawa noon? Nakasanayan niya lang na magsuot ng mahabang damit, halimbawa. Hindi naman niya naging intensyon na nagsusuot siya ng kanyang mahabang damit dahil para matapan yung kanyang aura, halimbawa. Okay? So yung mga ganitong bagay, mga kapatid, dito natin napag-iiba yung mga bagay-bagay. So napakahalaga para sa atin na sa bawat gawain, lalong-lalo na kapag ibada ang ating gagawin, nasisigurado natin na ito ay naitatama natin ang ating mga intensyon. Halimbawa sa ating pagdarasal, halimbawa sa sala, hindi naman natin kailangan na yung intensyon, ito ay hindi na kailangan banggitin. Dahil ang niya, ang intensyon, ito ay trabaho ng ating mga puso. Okay? Trabaho ng ating mga puso. Hindi trabaho ng ating mga dila. Kaya mali yung naririnig natin na kapag magsasala, sasabihin mo pa, Sallaytu dhuhran 4 raka'at. Sasala ako ng salatul dhuhur, 4 na raka'at para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo na kailangan banggitin yun. Okay? Sinabi nga ng ating mga scholar, paano yung halimbawa, lumabas ka sa iyong pamamahay na dahil sa nag-adhan na, okay? Dahil sa nag-adhan na, at pagdating mo ng masjid, minsan, hindi ka na nakakapag niya kapag takbir mo. Okay? Makukonsider ba siya as pagpasok sa sala? Sa simpleng pagtakbir lang natin? Sabi ng ating sa pagpapaliwanag ng ating mga ulama, sa punto pa lang na paglabas mo ng bahay, na lumabas ka doon na wala kang ibang dahilan kundi ang pagpunta sa masjid upang magsagawa ng sala, sapat na yun na layunin. Sapat na yun na layunin na kahit minsan tayo ay nagtatakbir na hindi tayo nakakapag niya. Okay? So yung paglabas mo lang sa bahay, sabi nila, sapat na yun na maging layunin. Dahil wala ka namang ibang hangad sa paglabas ng bahay kundi ang pagsasala. So pagdating naman sa adat, yung mga adat naman, yung mga nakasanayan nating mga gawain, minsan siya ay nagiging ibada rin. Okay? Anong halimbawa nun? Halimbawa, nakasanayan lang natin kumain. Sanayan natin kumain. Paano siya nagiging ibada? Kapag ginagawa natin yun para, halimbawa, kumakain tayo para tayo ay maging malakas at meron tayong lakas para isagawa yung pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon siya nagiging ibada. Okay? Mula sa pagiging nakasanayan lang, lumilipat siya sa pagiging ibada. Halimbawa, yung pagtulog rin. Yung mahilig matulog. Diba? Kaysa nakasanayan lang natin matulog. Imbis na magiging nakasanayan lang siya, pwede siyang maging ibada. Ganun rin sa paghahanap buhay. Kasanayan lang natin maghanap buhay. Pero, nagiging ibada rin siya habang tayo ay naghahanap buhay. Nagiging ibada rin siya kung
ang nagiging layunin natin ay tayo ay naghahanap buhay para matustusan natin yung pangangailangan ng ating pamilya dahil ito ay utos ng Allah. Okay? So, siya ay nagiging ibadah. Kaya nga, sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sabi niya, nakakamangha yung kalagayan ng isang mu'min. Okay? Lahat ng bagay mabuti para sa kanya. Okay? So, ito ay maikling paalala lamang sa atin na sa bawat gawain natin ay sikapin nating itama yung ating mga layunin. Nang sa gayon, kahit sa simpleng bagay lamang, kahit sa pagngiti natin, minsan yung isang tao, palangiti lang siya. Yun lang yung parang normal para sa kanya. Pero kung yung pagngiti niya, sasamahan niya ng tamang layunin, ito ay nagiging ibadah rin. Nagkakaroon rin siya ng gantimpala sa simpleng pagngiti lamang. Kaya halimbawa, yung sa simpleng pagngiti natin ay ginagawa natin ito para kung sakaling makatanggal ng problema sa ating mga kapatid, hindi kaya bilang pagsunod sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ito ay nagkakaroon ng gantimpala sa bawat pagngiti natin. So, kahit sa maliit na bagay lamang ay nagkakaroon tayo ng kabutihan. So, ito ay paalala sa aking sarili unang-una pagkatapos sa inyo na aking mga kapatid na lagi nating tignan ang ating mga layunin, ang ating mga intensyon, ang ating mga niya sa bawat ginagawa nating pagsamba, lalong-lalo na sa ating mga pagsamba. So, hanggang dito na lamang, inshallah. Ito ay syempre paalala lamang sa atin na tawag dito sa bawat araw na dumadaan sa atin, meron tayong mga paalala na naririnig at nare-refresh natin yung ating mga sarili. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam.